Meanwhile, eto naman po si Ping Lacson, inakusahan po na naman ni Ping Lacson, ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, na ibang klase. Bakit po? Ito po, ibang klase rin talento ang magsinungaling ng hindi man lang kumukurap. Pero, ano naman ang tawag sa taong kayang simulan ng kasinungalingan gamit ang salita ng Diyos? Ito po ay parinig. Kasi sino ba yung senador na mahilig magbasa ng scripture? Magbasa ng Biblia bago magsimula ng speech. O, di ba si Alan Peter Cayetano? O, ngayon ito po ang sinasabi ni Ping Lacson. Talent na nga yung nagsisinungaling ka ng hindi ka pumipiyok eh. O walang kakurap-kurap. Pero mas matindi pa raw yung nagsisinungaling ka na pero ginagamit mo pa yung salita ng Diyos. Antindi. Pero ang malupit sa mga bagong akusasyon nito ni Ping Lacson ay eto. Yung ate raw ni Alan Peter Cayetano, merong insertion dito po sa budget, 4.7 billion insertion at iimbestigahan na rin. Yan yung sinasabi natin eh. Malamang kaya dinidelay ng detong nilakapunan, may kinalaman ba yan para mabawasan yung mga senador? Kaso, kahit na anong gawin nyo pong sampa ng kaso, kahit na ano pa pong gawin yung pagpapakulong sa kanila, 24 pa rin po ang mga senador ng Pilipinas. 16 pa rin po. Pwera na lang, kung ginagamit nila tong pagpapakulong, halimbawa, nagamit nila yung pagpapakulong kay Jinggoy para bumaliktad si Chis Escudero tsaka to si Joel Villanueva. Baka magamit pa rin nila yung patuloy na panggigipit sa mga Cayetano para mapabaliktad naman yung iba pa. Katulad ni Loren Legarda na meron na rin pong kaso. Yung magkapatid bang Villar may kaso na rin. Sino pa ba natitirang walang kaso? Si Bongo meron din, di ba? Si Bongo meron sa, ang alam ko si Bongo sa ICC pa eh. Si Robin Padilla. Aba si Amy Marcos na lang po ang walang kaso. Si Robin meron. Obstruction. Yung magkapatid na si Alan Peter Cayetano, tinatrabaho na. Si Pia Cayetano, nagsabi na si Lacson na meron ding insertion. Titignan na rin daw nila. Yung mga titignan na yan, mauuwi po sa kaso yan. Kasi ganyan po nagsimula yung kay Marcoleta. Sisilipin yung kay Marcoleta eh. O, bigla na silip na. Si Manang Aimee na lang walang kaso. Lahat may kaso. Sino pa matitira niya? Paano kayo magbobotohan yan? O ngayon, nare-realize nyo na. May kaugnayan ba yung delaying tactics nitong mga lintik na prosecutor? Malamang. Di ba? Kasi aanin pa nila yung mga kaso-kaso sa mga senador kung makakalusot na rin naman po pala si BP Sara. Kaya minamadali po nilang kaso sa lahat eh. Para yung iba baka bumaliktad. Para mawala ng kaso. Di po natin alam eh. Ano yung mga purpose nila. Pero, wala pa rin kaso yung mga mastermind. Habang bumabaha po sa Pilipinas, tuloy ang impeachment trial, de-delay pa na i-delay, sila na nga nagde-delay, binibintang pa sa depensa. Gusto ba ng depensa sa tingin nyo magtagal pa yan? Kung depensa po ang tatanungin, gusto nila matapos na eh.
Si Amy, ang daming sinabi kay BBM, di ba? Ang dami pong niyang binanatan, di ba? Bakit kaya hindi nila kasuhan si Amy Marcos? Di ko rin maintindihan eh. Anyway, ano man ang mangyari kay BP Sara, meron pa pong Baste Duterte, baka akala nyo. Kaya ang hirap po sa kalooban nila eh. Parang walang katapusan yung mga Duterte. Oh. Lahat po, isa lang po ang pakiusap natin. Lahat po tong mga to, yung mga lumalabas na mga pangalan na yan, hanggat maaari, wag na po nyong iboto yung mga yan. Kasi pagtatawanan lang tayo niyan. Sasabihin ng mga yan, gagamitin lang, magpapaano lang kami sa kahit patulpo ako, sabihin nung isang tulpo, babanatan ko lang kunwari yung mga kapatid ko. Pucha, iboboto na ako ng mga Duterte na yan. Huwag na po tayong pumayag. Kasi kung paulit-ulit lang natin binoboto yung mga yan, tapos nung bago mag-eleksyon, eto po talaga, 2 pangalan yung tinukoy ko. Alam niyo po kung sino? Alam ko po, iboboto ng marami sa atin dahil akala nyo alam nyo kung sino yung 2 pangalan na sabi ko baka manalo dahil parang ano lang, parang nakasanayan nyo nila iboto. Si Lacson tsaka si Tito Soto. Ngayon, tignan nyo po, sino po yung pinakasakit ng ulo natin pagdating po dyan sa impeachment. Si Lacson tsaka si Tito Soto. Di ba? Tsaka yung tulpo. Mga tulpo. Mga Duterte po bumoto sa 4 na yan. Hindi naman binoboto ng mga dilawan yan. Kaya po nananalo yung mga yan. Mga Duterte po bumoboto dyan. Hindi po, ayaw po ng mga dilawan dyan sa mga tulfo na yan. Tayo po nagpapanalo dyan. Kaya dapat maging wais na po tayo. Yung mga inaakala nyo na, kasi ang ganda ng projection nila, no? Ito talaga, instant action to mga to. Pagka lumapit ka rito.